and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will... inamin mo na may insert siya na 100 billion. Na nakatanggap umano ng 56 billion pesos sa mga flood control projects ng pamahalaan. Grabe, pero laki, ayon sa komisyon, titignan pa umano nila kung maaaring gamitin ito bilang ebidensya. Natin ngayon ang Palace Press Officer Attorney Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga, Yusek. Yes, good morning, DJ Chacha. Good morning, Manong Ted. Yes, Sir Ted. Good morning po, Attorney. Mukhang wala kang tulog, Attorney. Good morning. Thank you for your time. Go Ay, ahead. Nakakapahinga naman, Attorney. Of course. Ayun, fresh na fresh sa umaga. Attorney, kagabi nasagot nyo na po at nasa lag yung naging alegasyon ni Senator Amy Marcos. Pero gusto namin kamustahin mismo ang Pangulong Marcos Jr., maging si First Lady at ang Presidential Son. Nakausap nyo na po ba sila? At ano ang kanilang reaksyon talaga dito sa naging pahayag ni Senator Amy kagabi? In a way, nagulat sila na hindi nila inakala na magtutuloy-tuloy yung kasinungalingan ni Senator Amy. Talaga? So, syempre kapatid, nakakagulat naman talaga na ganun sa isang peace rally. Ewan ko kasi yung milyon-milyon na nandoon hindi naman nagulat. Yes. Morning mga kasama, nandito na mas nagbabalik ko. Siyempre kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na lang po at hit mo na rin yung bell para update ka sa ating mga video. Ayan nabalitaan na ho ng Amerika na ang nababanggit ni Miss Amy o kanyang ading ay gumagamit at lulong. Ngayon alamin natin kung ano ang mga balita ngayon at Saldico muling inimbitahan na humarap sa ICI. Puro kay ganyan. At ito, huli ka na Balbon. Nung una patanggi-tanggi ka pa. Ngayon halatang-halata ka na talagang tuta ka. Meron kang kadena sa leeg. Hindi mo na mapagkakala at hindi mo na may tatanggi na isa kang aso ni bungit-ngit at ni tambalunglong. Dami mo mga pinagsasabi dyan. Nung una, akala namin hindi ka pa malala. Ngayon pala, ang lala mo na. At warrant of arrest versus Dawit sa flood control scam, posibleng ilabas sa December 15. Yan na naman ang kanilang mga banat. Ilabas nyo na. Hindi nyo nga mailabas ang kaso patungkol dyan sa mga nababanggit Umamin na yung kapatid, bakit di nyo kasuhan? Takot kayo? Alamin natin na aligasyon ni Senator Amy hindi na ayon sa investigasyon sa flood control. Talaga ba? Hintay ka lang. Lapit na. Hintay ka lang. Ito alamin natin kung ano meron ngayon. Pasok! Ang naging pasabog ni Senator Amy Marcos ng kanyang pag-amin ng kanyang kapatid na si BBM na si Pangulong Bongbong Marcos ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at patuloy pa ring nalululong. Sinisiguro naman daw ni Antimo Claire Castro na hindi masisira si BBM sa international. Dahil daw international, marunong daw maghanap ng facts, ng tamang balita. At ang tanging mabubudo lamang daw ay ang mga taong hindi daw nag-iisip ng tama. At isa lang ang hangarin, ang pabagsakin ang gobyerno ni Marcos Jr. Pero hindi yata alam ni Antimo Claire Castro na balitang-balita na si BBM sa buong mundo. Gaya na lamang ng balita ni Al Jazeera English na mayroong 19 million followers. At ayon sa kanilang caption, what's prompting growing anti-corruption protests in the Philippines? Sinundan pa ng post ng Xinhua Net. Philippine President accused of DRUG use by sister. Presidential Palace rejects. At mula sa The Guardian, ibinalita na rin nila si BBM. Philippine President Marcos denies estranged sister's claim. He is a cocaine addict. At nakaabot na nga sa bansang Amerika. From US News,
Philippine President Ferdinand Marcos Jr. rejects his sister's accusation he uses cocaine. Senator Amy Marcos has finally spoken aloud what many have long whispered. She has alleged that her brother, the president, and even his immediate family are involved in the RUG use. It is maski ka mo itong anak ni Bungit-Ngit ay nagsalita na, si Charis, na hindi raw kapatid, hindi raw kadugo. Hindi naman pinag-uusapan kung kadugo. Ang usapan dito kung gumagamit. Kahit itanggi nyo na hindi mo kamag-anak yan, si Ate Amy, hindi naman, tawag doon, hindi naman big deal sa sambayan ng Pilipino yan eh. Ang big deal doon, may nangmumuno na isang lulong sa pinagbabawal na candy. Yun ang malaking problema. Dahil pag nangyari at nagpatuloy, wala na. Tas na. Baka mapagtripan yung pag sobrang high sa candy, mapagtripan, ubusin talaga ang kaban ng bayan, uubusin nila. Diba? Yun nga lang, merong tagapagtanggol eh. Kaya malakas din ang loob. A grave charge, and whatever her motives may be, the claim cannot simply be brushed aside. The country is sinking under the weight of corruption and the damage it sows. The president has shown little ability or willingness to confront it. If he is not actively participating in the misconduct around him, then he is at very least enabling it through silence and inaction. A leader requires clarity of mind and steadiness of judgment. The fate of a nation depends on decisions grounded in reason, discipline, and sobriety. These are qualities incompatible with a compromised or clouded state. Amy Marcos may have political ambitions of her own. Yeah. She may be maneuvering, but ambition alone does not make her statements untrue. The substance of her allegation must be confronted. Ang masaklap nga dyan, binanggit pa ni Ate Amy o ni Manang Amy, maski daw itong si Charis, ay nadadawit o involved din. Sabi nyo naman, family. The family that loves together, high forever. Ano ba naman? The family that stays together, ano ba tawag doon? High forever. Tama nga, no? Di ba? Kaya ang hirap, pag naging kaibigan mo mga ito. Bakit? Hindi ka makakaligtas eh. Kasi hawak nila lahat. Pag gusto nila gamit ka. Yung pakikisama, kasi siyempre, kita mo yung nangyari sa Amerika. Di ba? Hindi nakatanggi. Naubusan ng power. Ayun, tegay. Di ba? Sipin nyo sila ang may kagustuhan. Sila ang nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Pati ba naman yung pinagbabawal na candy, ginagawang libangan. Hindi naman natin malalaman yan kung hindi binulgar ni Manang Amy. Nasyak ang sambayan ng Pilipino, ang milyon-milyon Pilipino, nabulaga. Totoo pala. Sabihin niyo, ano preba? Kapatid na Kapatid na mismo ang nagsasabi. Binulgar pa. Meron naman tagapagtanggol ang mama. Sino yung tagapagtanggol na yan? Walang iba kundi si Mr. Locson! Ano naman? Hindi raw siya? Alamin natin kung ano daw. Hindi daw ganun si Bongit. Information that yung announcement na ginawa, yung statement na ginawa ni ex-Congressman Saldico, na nagbintang siya na 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa Wait lang, boss. Hindi nagbintang. May mga resibo. Merong nilabas na mga mali-malita. Diba? Hindi pagbibintang yun. Ngayon, paano mo ipagtatanggol kahit buko-buko na?
Nalaman din ng taong bayan, sukan-sukan na sa yung taong bayan. Nalaman na rin ng taong bayan na ikaw ay isang tunay na. Tuloy. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Talaga nasingit sa BICAM. But yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will... inamin mo na ma-insert siya na 100 billion. Ano pa? Ebidensya na yan, ha? Ano pa itatanggi nyo? Yung aligasyon ni Saldico na merong porsyento na 25 billion? Hindi. Plus na lang yun. Ngayon, inamin mo na ma-insertion. Ibig sabihin, kasalanan yun. Bakit kayo nag-insert? Wala naman palang paglalagyan na pondo. Sige nga. Sabi niya, Your Honor and I, alam daw nila. What? Ulitin natin na sabi. Patagalog na lang kung nakakaintindi tayo, ex-Congressman Saldico, Ayan, na nagbintang siya. Nagbintang na daw. 100 billion, sinasabi niya na utos daw ng Pangulo na isingit sa BICAM. Your Honor and I both know that the 100 billion, and we went over, I know na, both of us went through the list independently or separately. And you and I agree na totoo yung listahan ng 100 billion pesos. Totoo. Agree. Umagri na siya. Wala tayong magagawa doon. Ngayon, yung 25 billion daw na porsyento, doon sila nagkakatalo ngayon. Pero yung 100 billion na insertion, hindi nila pinagtatalunan. Pero umagri siya, merong 100 billion. Ano pa ilulusot mo niyan, boss? Tuloy mo. Nasingit sa BICAM. But, yung sinasabi ni Saldico on social media as posted, na nag-deliver siya ng 25 billion representing the 25% commission di umano para kay Presidente, that I will attest na hindi totoo. Yun talaga Yun absolute. lang pala ang pinagtatanggol mo, hindi totoo yung 25 billion na binigay kay Bungetngit. Pero yung 100 billion na insertion, totoo. Ano pang problema doon? Umami na kayo. Diba? Kailangan pa bang ulit-ulitin, ha? Nakakaintindi naman ng ating mga kababayan sa mga pinagsasabi mo. Diba? I agree. Sabi niya. Untrue or false. Untrue or completely false. Why? Kita mo? Sarap talaga magtanggol, ha? Untrue and completely false. Yung 25 billion na komisyon. Pero yung 100 billion, wala siyang tutol. Totoo. Ano yung mali? Nag-insert pa rin. Pag nanakaw pa rin yun. Diba? Inutusan siya. Umamin ka na, nag-insert. Baka alam mo rin yan. Kaya tanggol ka ng tanggol. You know, last Sunday, I received a call from the camp of former Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi? Ang sinasabi niya, noong nakita niya si Saldico sa social media na nagsasabing merong 100 billion di umano inutos ng Pangulo na isingit sa BICAM, napag-alaman ko from Undersecretary Bernardo na may mga tao sa Malacanang, not the President, not authorized by the President, who misrepresented him. Talaga? I will name some of them. Undersecretary Adrian Bersamin. Kaya ba nag-resign din? Baka nag-resign nga kasi nga ayaw na rin sumunod. Kasi si Secretary Bersamin ay nag-resign na. 3 na ho ang nag-resign. 3 na. Si Executive Secretary Bersamin at si Ameya Pangandaman at itong sinasabi niya na si anak ba tayo? Hindi ko alam kung anak o magka-apelido lang. He name-dropped the President, making Saldico believe na utos ng Pangulo na ipasok sa BICAM
yung insertions na 100 billion. Now, Yusek Trigib Olaybar. Ano doon? Pero yung 100 billion, hindi na itatanggi. Totoo ba? Yung tinanggi lang, yung 25 billion, pero insertion pa rin, yung 100 billion. Ano man sabihin mo, wala na kayong magagawa. Taong bayan na ho talaga ang mangungulit sa inyo at uusigin kayo. Ngayon, kung gusto mong makasali pa dyan, tapos na ang karir nyo sa 2028. Hindi na kayo mananalo. Diba? Saldi ko muling iimbitahan. Tanong dito kung atin ba yan. Diba? Pinag-aaralan na ng Independent Commission for Infrastructure kung dapat na bang kasuhan ng indirect contempt si dating ako Bicol Party Representative Zaldico. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Arles de los Santos. Muling inimbitahan ng Independent Commission for Infrastructure ang nagbitiw na si Ako Bicol Party List Congressman Zaldico kaugnay sa bilyong pisong budget insertion at umano'y pagtanggap ng kickback sa ilang DPWH projects. Pero sa subpoena na ipinadala ng ICI sa mga bahay nito sa Pasig at Bicol, wala umano itong naging tugon. Kaya tinitignan na ng komisyon ang iba pang paraan upang mapauwi si Ko at obligahing humarap sa investigasyon. There's a return already that it was not accepted. The legal team will now look into the possibility of filing any petitions before the Regional Trial Court for indirect contempt. Nitong weekend, inilabas ni Ko ang parts 2 and 3 ng kanyang video expose kung saan iniugnay niya sina Pangulong Bongbong Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez na nakatanggap umano ng 56 billion pesos sa mga flood control projects ng pamahalaan. Pero laki, ayon sa komisyon, titignan pa umano nila kung maaaring gamitin ito bilang ebidensya. Titignan ko maaari. Huwag nyo kami lokohin. Alam din namin mga karakas nyo. Diba? Ito yung mga binuo para lang mayroong mapagtakpan. Nung una, ayaw nila ilabas sa publiko yung investigasyon . Nung nasilip na sila ng taong bayan at umatin. Isang beses lang umatin . Wala pang, hindi pa na-cover ng media o kaya mga nagko-content. Hindi pa naipakita. Naipakita na lang nung nag-picture na at nag-interview. Wow. Diba? Kung kayo ho independent, dapat walang ganun. Pinapakita nyo pa, pinapamukha nyo pa, na talagang boss nyo, ito si Balulong . ICI, Diyos mo yung marimang. Saad daw kasi sa rules of court na ang mga documentary and digital evidence ay kinakailangang hindi tampered o pineke. Well, as I said, we're taking with a grain of salt. Kasi nga, hindi nga siya verified. We just have to take it at that. Mas mabuti siguro, kung meron man mga ganyang impormasyon, kung sino man ang may impormasyon na ganyan, pumunta talaga sa komisyon and testify under oath para talagang matibay ang ebidensya na makukuha ng komisyon para ito ay mabigay or maisama sa aming mga referrals at mailagay sa aming, at mai-submit sa Office of the Ombudsman. Ano ang next? Halimbawa, umuwi man si Zaldico. Anong next na hakbang nyo? Huwag nyo na kaming pinapaikot. Huwag nyo paikutin ang sambayan ng Pilipino. Alam naman namin, alam din ng sambayan ng Pilipino na walang patutunguhan kahit umuwi yan. Kasi andyan kayo at nakasuporta sa inyong boss. Diba? Kaya nga, yung usapin kahapon na pag-amin o pagsisiwalat ni Atty. Guanzon, merong mga agam-agam na Atty. Ikaw nagpaliwanag. Isa pang pagkakamali na naman ito ni BBM. Issue pa lang statement na sinasabing ang sisinungaling ang manang Aimee niya. Alam mo, hindi na ito si Bongbong . Dati naman ito, talagang love niya yung manang niya. Alam mo, I know Aimee personally. Isang taon kami niyang seatmate sa UP College of Law. Nako, talaga? Lagi naman yan cheerful, di ba? Hanggang ngayon, smile-smile lang nga, tawa-tawa, kahit na tumitira ng, di ba? Insulto kay Tamba. Smiling. Alam nyo kagabi, dun sa Iglesia ni Cristo Rally, umiyak siya habang binabasa. At hindi lamang yung speech niya, talagang binasa niya, sinulat niya, dinamdam niya yun. Umiiyak siya. Yung sabi niya, umuwi na tayo.
Umuwi na tayo. Pagaling ka na. Kasi di ba nung nag-exile sila sa Hawaii, si Amy naman ang nag-take care sa kanya eh. Tama. Di ba? Malay ba nun sa buhay? Ever since naman, ito si Bongbong happy-go-lucky lang. Kaya di ba, isulat pa nga si Ferdinand Marcos na worried siya doon dahil he's lazy and has no purpose. Kaya kayo nagsasabing umarte lang si Amy, wala kayo doon sa rally at hindi nyo siya kilala. Tama. You must have taken a lot for her to say this. Kaya yung iba akala nila ganun-ganun lang. Yung statement ni Manang Amy, mabigat yun. Kasi kadugo niya yun. Pero ginawa niya, alang-alang sa sambayan ng Pilipino. Kaya maraming na-shock eh. Talaga? Ginawa niya yun. Tapos yung iba binibigyan ng kulay. Lalo niya si Pinky. Nahihiya daw siya, naaawa daw siya. Talaga? Kanino? Kayo ang nakakaawa, Pinky. Dahil pagtapos na ng karera nyo, wala na kayo, basura na kayo sa taong bayan. Kilalang kilala kayo. Lalo na yung tagapagtanggol, yung under. Sino ba ang Pangulo? Ikaw o siya? Parang mas madaldal ka pa sa Pangulo eh. Diba? Kahit hindi yata sinasabi ng Pangulo, ay sinasabi mo, parang gusto mong... yung iba kasi, mamaya papakita natin. Pakita na nga natin kung sino ba yan. Matigas din ang ano niyan eh. Ang alin? Sundan nyo kung ano yung matigas. Nasa natin ngayon ang Palace Press Officer Attorney Undersecretary Claire Castro. Magandang umaga, Yusek. Yes, good morning, DJ Chacha. Good morning, Manong Ted. Yes, Sir Ted. good morning po, Attorney. Mukhang wala kang tulog, Attorney. Good morning. Thank you for your time. Go ahead. Magkakatulog. Pahinga naman, Attorney. Of course. Ayun, fresh na fresh sa umaga. Attorney, kagabi nasagot nyo na po at nasa lag yung naging alegasyon ni Senator Amy Marcos. Pero gusto namin kamustahin mismo ang Pangulong Marcos Jr., maging si First Lady at ang Presidential Son. Nakausap nyo na po ba sila? At ano ang kanilang reaksyon talaga dito sa naging pahayag ni Senator Amy kagabi? In a way, nagulat sila na hindi nila inakala na magtutuloy-tuloy yung kasinungalingan ni Senator Amy laban. Talaga? So, syempre kapatid, nakakagulat naman talaga na ganun sa isang peace rally. Ewan ko kasi yung milyon-milyon na nandoon hindi naman nagulat. Sila ho ay nakinig dahil siyempre kapatid. Naawa sila doon sa naging biktima. Sino ba ang biktima? Yung kapatid ni Manang Amy. Ngayon, eto ang siste. Ikaw ba hindi ka ba naawa sa boss mo? Nagtatanong lang ho sabagay. Ayaw ko lang ang pakinggan ng mga viewers ko kaso nga lang talaga eh. Ay gusto lang natin na makita yung panig kung paano niya ipagtanggol ang kanyang amo. Diba? Ayun, tuloy. Intensyon ay kalabanin ang katiwalian. Pero ang ginawa ni Senator Amy, kinakalaban niya ang sarili niyang kapatid. Hindi ang katiwalian. Mukhang nagpoprotekta pa siya. Alam mo ang katiwalian? Nasa ba yung katiwalian? Di ba nga, ang tinutumbok dyan, yung flood control, katiwalian. Hindi mo ba nararamdaman yun? Ma'am naman, bakit ganun? Parang ang labo-labo naman ata. Kaya nga andun yung mga INC, ang gusto na transparency, at yung mga, labanan ng katiwalian. Si Manang Amy ay welcome na welcome dun. Nakinig ang milyon-milyong Pilipino kay Manang Amy. Ikaw, subukan mo magsalita doon, ma'am. Try mo lang. Yun lang ang sabi natin, Kasi kayo, ang hirap kasi, kala nyo natutuwa ang tao, ewan ko na lang. Kayo ho ba na nanonood sa akin, anong palagay nyo? Nakakatuwa ba sila? Sa mga pronouncement nila? Anong palagay nyo? Type nyo sa comment section. Kasi ako parang ibang klase, Talagang kahit sukol na sukol, basta may pagtanggol, sige lang. Ito, magandang balita ito. Maganda ito. Bakit? Ang sabi, warrant of arrest. Pero, magtutuloy ba ito?
Hindi ito dapat ang kakasuhan. Hindi ito dapat ang naging hot seat. Alam niyo bakit? Ang nangyari dito, itong mga ito, ang tatlo rito ay nasa Duterte Block. Ngayon nadamay na lang. Naunahan pa kasuhan at lumabas ang warrant of arrest kaysa doon sa mga DE, kaysa doon sa kay Tambalunglung, kaysa doon sa gumagamit at nalulung. Nauna pa. December 15 daw. Sige, pakinggan natin. Tingnan natin para maintindihan nyo, malaman nyo kung ano yung balita dito. Posible maglabas ng warrants of arrest laban sa ilang dawit sa flood control scandal sa December 15. Ay, wait lang, wait. Ayun. At kasalukuyang senador. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si News 5 mobile journalist Arles de los Santos. Arles, sino-sino ang mga papa-aresto? Jiggy, posible nga na maisyuhan na ng arrest warrant ang mga senador na sina Senator Ang Jesus bilis, Cordero, no? Senator Jinggoy Estrada at Joel Villanueva, maging ang dating mga senador na sina Bong Revilla at Nancy Binay. Sinabi yan ni Ombudsman Boying Rimulya sa kanyang panayam kay Christian Esguerra sa Facts First. Bukod sa kanila, posible rin daw na maglabas ng arrest warrant laban kay dating Congressman Zaldico at dating Special Envoy to China na si Maynard Wu. Baka raw sa December 15 ay inaasahang lalabas na ang arrest warrants laban sa kanila. Nagsasagawa na rin daw ng preliminary investigation ang Ombudsman sa mga diskaya na kasama sa mga top contractors ng mga flood control projects sa bansa. Dagdag pa ni Remulla, wala raw sasamtuhin. Kita nyo. Nagsasagawa pa lang ng preliminary investigation. Samantalang itong mga senador, ilalabas na ang mga warrant of arrest. Minamadali nila Alam nyo bakit? Yung tatlo kasi nasa Duterte Block, pwede na naman nila ipa-impeach si BP Sara sa February. Gusto nyo naman magalit ang Pilipino sa inyo? Gusto nyo naman lumabas ang INC? Baka, nako. Ngayon, tinatakot nila ang tao, lalong-lalo na yung mga nagsalita daw doon ng doon sa rally. Pinag-aaralan nila yung mga nanghihikayat. Pwede raw kasunang citing to sedition. Ngayon, nakita ko lang, naalala ko lang yung panahon pa ni Dahayer, si General Torre, na siya ngayon hindi na natin makita sa mga interview. Ngayon, baka lumabas siya sa 30 at magsalita. Ngayon, pag nagsalita yan at laban yan doon sa, tuloy-tuloy na yan. Tuloy-tuloy na. Kasi hindi na mapapayag yung mama Na-hot seat siya. Tinulungan niya na nga, yung boss niya noon na inutos sa kanya, dinaydor pa siya. Inatsepera pa siya. Dahil lang saan, hindi siya pumirma doon sa bilyong-bilyong pondo para sa mga, daw yun? Bibili ng mga armas o mga laruan. Ganon. Hindi natin alam kung ano talaga yung totoong nangyari doon. Tuloy. Pagsasampa ng mga kaso ang kanyang opisina, kahit pakaramihan sa mga personalidad na nauugnay dito ay mga kaibigan niya. Babala rin niya sa mga senador na nasangkot na wag nang magtago dahil sa ngayon ay binabantayan na sila ng pamahalaan. Sinabi din ni Remulla na pinaiimbestigahan na rin sina Senator Mark Villar maging ang dati pang mga senador na sina Sani Angara at dating Senador Grace Poe kung meron nga ba silang kinalaman sa mga anomalyang flood control projects ng pamahalaan. Sige. At Arles, gaano kasi galingan nyo. Sobrang galingan nyo. Dahil pag yun, may nagsibalikan sa inyo. Kahit meron pa kayong mga nararamdaman. Kasi, magagalit itong mga ito Sila ang napagbuntungan Dapat ang dapat ang napapag-initan dito, yung nagnanakaw sa kaban ng bayan. Nahuling-huli na, nag-insert ng 100 billion. Inuna pa yung mga senador. Asan ang hustisya? Pagkaalyado nila, libre, malaya. Pagkaaway nila, hindi nakaalyado, gagawa ng paraan. Ganun sila Prado si Remulla sa arrest warrant, gayong wala pa nga na formal na kaso. Kumbaga may petsa na siya, pero wala pang kaso. Kaya nga nakapagtaka Jiggy, alam mo, iyan yung dapat na itatanong natin kay Ombudsman Boying Rimulya ngayong hapon. Inaasahan kasi natin na magkakaroon siya ng press conference pero natanggap natin ang balita na hindi na matutuloy ito. Pero nauna nang sinabi ni Rimulya na ang unang batch ng mga kaso ay isasampa nila sa November 25. Sa Sandigan Bayan yan, dahil doon isinasampa yung mga kaso laban sa mga opisyal na may salary grade 27 pataas. Kasama dyan ang mga senador at mga congressman. Jiggy.
At yung mga papaaresto, anong involvement nila, kinalaman nila dito sa flood control projects? Jiggy, kung matatandaan natin, no, itong mga senador at mga mambabatas na ito, no, particular doon kay dating Senate President Chis Escudero, si Undersecretary mismo ng DPWH na dati, no, si Roberto Bernardo ang nagsabi na nakakatanggap pumato ito ng kickback, no, mula sa mga proyekto ng DPWH. Kasama rin diyan sa mga dinawit niya na nakatatanggap umano ng kickback si dating Senador Revilla at Nancy Binay, maging si Senadora Jinggoy Estrada. Si Bernardo ang nagdawit mismo kanila po at Villar at Angara. Itinanggi naman na ng mga opisyal na ito, no, ang mga alegasyon ni Bernardo. Pero ibinunyag naman ni dating DPWH Engineer Henry Alcantara na siya mismo ang nag-deliver umano ng 150 million pesos na kickback sa Bukawi, Bulacan para kay Senator Joel Villanueva. Sa ngayon, aabangan pa natin, Jiggy, no, kung yung ano nga ba yung mga isasampang kaso ng Ombudsman sa Sandigan Bayan sa mga susunod pang araw. Yan muna ang latest mula rito sa Ombudsman. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat. Ayan na ha. December 15, maaaring lumabas kahit wala pang nagsasampang kaso. Sabi sa balita. At ito siya sabi natin na tatlong matataas na opisyal o gabinete nagbitiw na. Bakit nagbitiw? Hindi ko rin malaman kung bakit nagbitiw eh. Ano ang dahilan ng kanilang mga pagbibitiw? No? Si Executive Secretary Lucas Bersamin, Secretary DBM na si Amena Pangandaman, at si Yusek Adrian Bersamin, nagbitiw kahapon. Anong reaksyon niyo po dito? May mga susunod pa ba o hihingi na naman po ang ating presidente ng kanilang mga courtesy resignations? Well, sa tingin ko, this is expected kasi mula nung magdesisyon ng Pangulo na buksan ng investigasyon na patungkol dito sa flood control projects. So nakita natin parang Pandora's box yan kasi alam mo naman ang korupsyon, hindi lamang yan kultura, malalim. So hindi naman pwedeng yung mga aligasyon dyan, they would exist in a vacuum. So obviously may web of corruption na tinatawag, malalim ang konteksto. At syempre may mga pangalan na madadawit. And considering na mabigat yung politika sa Pilipinas, sobra tayong politicized, hati ang taong bayan, yung tunggalian ng oposisyon at administrasyon ay ika nga mabigat, maigting. So maasahan mo na medyo it may even get out of hand. At ito na nga, umabot na tayo na kailangan magligo doon. And those people expectedly would definitely tender their resignation, pinilit man o voluntaryo, kasi kailangan nilang gawin talaga yun dahil nasasangkot sila. Mas maganda kung magkaminsan wala ka dun sa picture para mas hindi ka napapansin o napupukol. Attorney, good morning po. Pag nasasangkot pala, obligado na magbitiw. Ganon ang stand. Para pag nagkaroon ng investigasyon, wala na, ligtas na. Ganon ba yun? Yan na. Nakita nyo na ang mga balita. Tatlo ang opisyales o gabinete ay nagbitiw na. At yung ilang senador, Chis Escudero, Estrada, Revilla, sino pa ba ito? Villanueva at yung Makati. Yan yung mga magkakaroon ng warrant of arrest. Tanong, meron ba silang kaso pa? Kaso na? Hindi ko alam. Kailan ipafile yung kaso? Hanggang sa muli kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na at hit mo yung notification bell. Hanggang sa muli, bye-bye!